Okay, sir. Ganito kasi, sir, no? Kami, sir, pag sa space ng mga equipment namin, walang problema. Kaya namin pagkasyahin yan kahit masikip yung area. Next concern namin is yung operation nyo na. Siyempre, sir, imagine mo, sir, in the long term, sir, hindi lang naman machine ang kino-considered natin. Yung manpower natin, paano sila kikilos doon, paano sila mag-refill doon, paano sila mag-ooperate doon. Eh kung gusto namin magbenta na magbenta, madaling magbenta eh. Ang problema, after namin kayong bentahan, kamusta kayo? Pag nag-refill kayo ng 100 galon doon, sa ganong kaliit na area, ano yung tsura nyo nun? Yun nga wala nga paglalagyan pa ng gano'n. I thank you. Coffee. Aga namin kasi. Oh, okay lang. Namin dumating, we came from Quezon City pa kasi. Mahalang renta kasi sa Quezon City kapag lumaki yung space, no? Actually, maliki na kami, although Okay. din siya. Hindi lang kasi namin ina-expect na gano'n siya kaliit. Pero umuuna kasi kami dun sa friend kasi namin may-ari ng lugar. Oo. Ang concern naman natin kasi yung operation nyo na. Kayo po ang mahihirapan. Parking, kamusta ang parking? Most likely, what I'm thinking, kasi yung katabi ng area na pagbibuildan namin is bahay nila eh. Actually, ito sir, hindi ko kino-consider na yung customer pagdating sa parking kasi they will come to your area to get water to refill kasi deliveries tayo. Kaya nga ako lagi ko kino-consider, if you have extra space on your area, on your house, on your backyard or what, pwede dun eh. Why renting? Kasi ako, napansin nyo, nowadays kasi, nag-evolve na din ng mga tao. After pandemic, kung napansin nyo. Di ba, nung nauso yung home business, pwede pala yun. And actually, sa ibang bansa, ginagawa na talaga yun. Nag-inegosyo ka sa bahay lang. Which is, less ang renta mo, less ang taxes mo, less lahat. Sa atin, naging proven lang yan nung pandemic na. Nag-evolve na yung mga Pinoy. Pwede palang magnegosyo sa bahay lang. Diba? Ang daming nagnegosyo, nag-open ng kung ano-anong kainan sa bahay, which is naging successful naman po.